Hi, good morning po sa inyong lahat. My name is John Kevin Paunet at nandito po tayo ngayon sa Madonna Residences which is located here in Barangay de la Paz Sur, City of San Fernando, Pampanga. At nandito po tayo sa harap ng Melcon Model Unit. This model unit ay meron pong 4 bedrooms, 3 toilet and bathroom, and 2 carport. Meron po itong minimum lot area na 164 square meters at floor area na 134 square meters. But before we proceed on the further details of this model unit, if hindi ka pa nakasubscribe, please click that subscribe button and hit that notification bell para ma-update po kayo sa mga susunod nating videos. Alam ko pong excited na sila kaya wag na po nating patagalin. Let's go! So previously nakapag-video po tayo ng Julieta Model Unit. And if you want to watch that video, so ililink po namin dito siya sa top right corner. At pag-usapan po natin ito pong Melcon Model Unit. So kung mapapansin niyo po sa video na ito, ang Melcon Model Unit ay meron po siyang modern Mediterranean house design. And mapapansin din po natin, ito po ang ating facade, napaka-elegant po niya. So pag-usapan po natin yung details. Makikita po natin sa video na meron po siyang fence here which is a tubular steel fence with a white finish paint. At pag-proceed pa natin dito sa area na ito po yung kanila pong main carport which accommodates 2 car. At bawat area po, meron po tayong outdoor lights. Nandito na rin po yung ating doorbell. Papansin nyo po, wala pong gate na kasama sapagkat this community maintains an American community. At makikita po natin yung ating main carport. Paved na po siya, yung height floor to ceiling, estimated nasa 9 feet. Meron pong nakikitang 4 pin lights na available. So, ito naman po, meron tayong access dito sa ating third kitchen. Which is ito po, meron pong gate po siya dito. At napansin ko rin po na meron po tayong exterior electrical outlet dito sa side na to. So, let's proceed naman po dito sa exterior details before we go inside the Melcon Model Unit. Since Melcon Model Unit is a single detached, ibig sabihin, meron tayong space side by side, front and back. At let's proceed on this area. Makikita po natin, so ito po yung ating pocket garden. Meron po siyang installed na stone pathway, which is dito po yan sa harap po ng Melcon Model Unit. At kapag ito po ay na-turn over po sa inyo, meron na siyang turnover po na basic landscaping. Kung ano po nakikita po natin dito, kasama na po siya sa turnover. Meron po siyang grass, meron siyang mga plants, which adds design dun sa facade. And now, let's proceed dito sa right side ng bahay. So dito po, may another space na naman. Estimated mga nasa 1.5 meter space. Meron pa rin po tayong stone pathway dito at makikita po natin yung mga bintana dito sa gilid po ng bahay na meron po siyang mga canopy. By the way, nakalimutan kong bagitin yung setback sa harap. So estimated mga nasa 2 meters yung setback po natin dito sa frontage magmula doon sa ating fence patungo dito sa ating bahay. And now, let's proceed. Dito naman po sa pinakalikod. Pero bago yan, napansin po natin, meron na rin po tayong clothes line dito. At meron po tayong mga steel louver. Kasama na po sa turnover po yan. Kasama na po sa turnover yung ating mga fence dito. At dito sa likod, we have another setback, an estimated of around 3 meter setback. By the way, mapapansin po natin sa video, since this is just a sample model unit, kasi nandito po tayo sa Mawing Tree, located sa Barangay Tela, Bastagan. At gaya po na nabanggit po namin na ang pinaka-actual unit, which is sa Madonna Residences, mas malaki po yung space niya sa likod. Kung dito po, meron tayong 2 meters. Pagdating po doon sa Madonna Residences, lahat ng model unit po natin, ang standard setback sa likod is nasa mahigit 3 meters. So, mas malaki po yung space niya kumpara dito. Kasi po, ang lot area po nitong model unit nito is around 132 square meters. Pagdating po sa Madonna Residences, minimum lot area is 165 at yung nadagdag na space is yung nasa likod. Okay, pag-usapan po natin yung details ng ating service area. Makikita po natin we have this laundry counter here. Naka-install na po siya ng granite counter
Meron na rin po tayong wooden shelves dito. Kung sakaling maglalaba ho kayo, pang laundry nyo, papatong nyo po sa area nito. At meron po tayong enough space here kung saan merong faucet at electrical outlet. Parang sinasabi na dito nyo po ilalagay ang inyo po washing machine. Pagkatapos po, pave na rin po yung ating service area. Meron pa rin po tayong fence dito. At pag-proceed natin dito sa likod, makikita po natin na meron tayong napakahaba na service countertop. Meron po siyang stainless steel sink at mga wall-mounted cabinet. Meron na rin pong 3 layers of shelves dito na magagamit niyo po just in case. At meron din po tayong enough space dito. Hindi po all the way paved po siya. Meron pang binigyan na setback dito para just in case na kung gusto niyo po magtanim po ng plants. Well, it's up to you kung paano niyo po gagamitin yung mga available. At mapapansin po natin na meron po tayong roof cover ho dito. Hindi po siya sagad sa ating pinaka property line. At pag-proceed natin dito sa another space, makikita po natin dito, mga nasa more than 2 meters po yung setback space. Sa area na ito, so hindi po siya paved, pero meron tayong stone pathway. At pag-proceed natin dito, pave na po yung area which is nakatapat dito sa ating lanai area, connected sa ating formal dining area. Meron na rin pong polycarbonate roofing, kaya medyo maliwanag po siya. At ito po yung tinutukoy natin kaninang gate access patungo sa ating carport. And now, nakita na po natin yung details ng bawat paligid. Let's now check yung interior concept ng Melcon Model Unit. Before we go inside, gusto ko lamang pong pag-usapan natin yung details ng ating main door. Mapansin po natin, elevated yung kanyang doorstep. And ito po yung ating main door, which is a wood panel door. Meron po siyang white finish accent. So, let's go inside. Sa pagpasok natin dito sa Melcon Model Unit, we will be greeted by their formal living area. If you are interested sa mga modern minimalist concept, perfect po ang layout ng Melcon Model Unit. As you can see, the difference po na model unit na to doon sa Julieta at yung third video po natin, which is the Abigail Model Unit, is yung kanila pong stairs, located po siya dito sa likod ng ating TV console. Anyway, before we explain that, pag-usapan muna natin kung ano po yung mga nakikita natin dito. As you can see, meron po tayong 2-seater sofa here and another 2-seater sofa dito sa aking right side. At meron din po silang space for a side table. Perfect po yung mga ginamit na design dito, kagaya po ng ating ceiling. So makikita po natin, may cove lighting po dito, yung mga accent lights na ginamit. They are bright lights at saka warm light na perfect combination po siya. Pagpasok nyo, meron parang ano siya, hotel vibe. Alam naman po natin kapag pumapasok tayo sa mga any hotels po, lalo na mga luxurious hotel, talagang ang sarap ng pakiramdam. Nakaka-relax po siya na nag-stay ka sa mga ganong klaseng area. So, ganun din po yung feel when it comes pagpasok natin sa ganitong klaseng model unit. And, kitang-kita po natin dito, meron po siyang mga wall niche, kung saan meron na rin pong outer glow or inner glow po ng mga lights. So, pwede nyo pong display dyan yung mga plants, pictures. Well, it's up to you kung paano nyo gagamitin po yung mga available details natin dito. And dun sa Julieta Model Unit, kung saan hindi mo mapansin yung kanila pong main switch breaker sapagkat nakatago doon sa ating fluted wall panel. Dito po, nasa left side po siya ng ating main door. Ito po yung kanilang main switch. And then, pansinin po natin yung mga electrical outlet. So, meron nung nakitang electrical outlet sa area na ito. At makikita po natin, meron po tayong mga 2 windows na nagbibigay po ng natural light. And even, ito po yung ating 2-panel sliding glass window. Tapos, yung ating flooring, meron po siyang naka-install na ceramic floor tiles. Nakalimutan kong banggitin yung height floor to ceiling, estimated mga nasa 9 feet po. And makikita po natin dito sa ating TV console, installed na rin po yung mga fluted panel. Meron na rin po tayong cabinet po dito and shelves kung saan pwede pong patungan ng ating TV. Okay, and napansin ko rin po pala, may nakita akong another electrical outlet beside this sofa. And there you have it. And now let's proceed dito sa ating dining
area. Dito po sa kanilang formal dining area, makikita po natin na ginamit dito is a 6-seater dining table. And beside po dito, ito po yung ating sliding glass door which is connected sa ating lanay. Disclaimer lang po pala, so kasalukuyan nandito po tayo sa Mawing 3. Although nabanggit po natin na ang location po ng Madonna Residences is sa Barangay de la Pasur, City of San Fernando, Pampanga. Ipinapakita lang natin itong model unit na ito para lang po magkaroon ho kayo ng konting idea. Pero kasi kapag natapos po yung ongoing construction, doon sa Madonna Residences talaga, magbabago po yung layout. Bakit ko po nasabi? So dito po tayo sa kanila pong main kitchen. Ito po makikita po nating center island. Hindi na po kasi siya kasama doon sa pinaka-main turnover. Magkakaroon po dito ng bar counter which is ipapakita po namin dito sa video natin kung paano yung itsura noon. At the same time, malilipat po yung location po ng ating window. Dito po siya lilipat sa aking left side. At ito pong pintuan natin dito, masasara po siya. So yun po yung magiging expectation po natin doon sa talagang pinaka-turnover ng Melcon Model Unit sa Madonna Residences. But pag-usapan natin ng konti. Kagaya po ng nakikita natin sa video na ito, kasama na po yung ating mga wall-mounted cabinet. At yung ating main kitchen countertop, meron po siyang granite installed tiles. At the same time, meron po tayong stainless steel sink dito with faucet. Perfect din po yung kanila pong wall tile cladding, which is a smooth finish. Meron pong electrical outlet dito sa aking left side and another electrical outlet here dito sa aking right side. By the way, kagaya po na nakita natin sa Julieta Model Unit, lahat po ng mga cabinets po natin dito sa ating main kitchen, meron pong mga pull-out trays. So let's check. Kagaya po nito, pag open po natin, so ito po yung example ng tinutukoy ko po na pull-out tray, which is bihira lang po siya. Actually, dito lang po yan sa Madonna Residences and any project po ng Herencia de Julita, yung may pull-out trays. Kasi ang concept po nila, na kapag binenta po nila yung mga model unit po dito, konti na lamang po or halos lahat po ng mga possible interior design or any fixtures na gusto nilang ipadagdag, sinasama na po nila sa turnover. Yan. Check po natin yung mga pull-out trays. So, meron po tayo dito. Tingnan natin to. Yan, mga shelves po yan natin. Storage po siya. And let's check yung mga other side. So, yun po. Nakita rin po natin yung mga lights dito sa ating main kitchen. Kasi kagaya po ng ating accent ceiling, meron din po siya dito. Which gives a warm vibe. Yung mga warm lights kasi, nakaka-relax po sila pag nakikita po natin. And then, check naman po natin yung ating first toilet and bathroom here. So, ito po yung toilet and bathroom number 1. Pagpasok po natin, ang una natin mapansin, meron po tayong wall-mounted lavatory. At yung kanila pong pintuan sa bathroom or the toilet is a wood flush door with painted white siya. Meron na rin pong kasamang mirror, water closet, tapos yung tiles. Floor to ceiling na po siya with wall niche. Pwede nyo pong ipatong dyan yung mga shampoos, any toiletries. At meron na rin po siyang kasama na glass enclosure. At pag-proceed po natin dito sa shower area, meron pong kasamang rain shower dito with faucet at yung ating main drain. Tapos, meron pong tiles na rin, floor to ceiling dito with wall niche. Ang ganda po ng mga pinili na tiles, hindi siya plain, meron po siyang design, kaya meron pong luxurious vibe yung ating toilet and bathroom. Yung mga tiles na ginamit po dito is kulay gray po. And now, let's proceed naman dito ulit sa ating staircase. Before pala natin i-check yung ating staircase, meron po pala tayong bedroom number 1 dito sa ground floor na kapag meron kayong kasama mga elder, perfect po ang ganitong klaseng setup. So ito po yung ating pintuan which is a wood panel door. Tapos meron po siyang steel door jamb. Sa pagpasok po natin, slightly elevated yung ating pinaka main area dito. At pagdating sa kwarto, bababa po siya ng at least mga nasa 5 inches po. At pagpasok po natin dito, medyo spacious din po siya para sa ating mga elder.
Makikita po natin dito na yung ginamit po nilang bed, this is a single size bed. Meron po tayong 2-panel sliding glass window dito with screen. At nakita ko rin po na mayroong electrical outlet here. Meron pong mga built-in cabinet ang bawat bedroom. So itong bedroom number 1, expect, ito po yung ating built-in cabinet. So you don't have to worry para bumili po ng mga cabinet po ninyo sapagkat meron na po tayo dito. And of course, yung ating bedroom number 1, naka-tiles na rin po siya. Height floor to ceiling, mga nasa, rin po, 9 feet yung height po nito. Okay, so nakita na po natin yung bedroom number 1, kagaya na nabanggit ko. Let's check naman po yung details ng ating staircase. So yung ating staircase, sa likod po siya ng TV console ng ating living area. Yung lapad po ng ating staircase, mahigit 1 meter po siya. Pagkatapos, concrete na po yung side with a solid wood railing. Yung ating stair treads are solid wood din. Meron po tayong switch po dito sa baba, which is, ito po yung mga switches. Just in case na galing ka sa baba, hindi mo kailangang patayin agad po yung ilaw. Lalo na pag sa gabi, madilim. So, dito nyo na lang po siya i-off. Nakita na po natin yung details ng ground floor. And now, let's go upstairs just to check yung mga bedrooms. Tara po. At sa pag-akyat po natin dito sa second floor, una ko pong napansin po dito is yung kanila pong fixed window kung saan malaki po siya. It gives natural light. And another difference na nakita ko is yung ating flooring. Sa baba po, ceramic floor tiles yung ginamit. At dito naman po sa second floor, gumamit po sila ng vinyl tiles. Yung height floor to ceiling, estimated mga nasa 8 feet. And kagaya po ng Julieta model unit, meron din pong shoe rack, built-in shoe rack dito. May mga layers of shelves. Pagkatapos meron po tayong enough space for an aisle. At ito po yung ating toilet and bathroom number 2. Kagaya po ng toilet and bathroom dun sa ground floor, meron din po silang panel door dito with the painted white. Steel door jamb po. At meron po tayong wall-mounted lavatory here, water closet, at saka yung mga glass layer of shelves. And meron pong electrical outlet dito at saka yung main switch ng toilet and bathroom number 2. Kung kanina po, yung toilet and bathroom natin, dito sa ground floor, meron siyang wall niche. Dito po, kagaya na nabanggit natin, meron ginamit na glass shelves. Meron na rin pong bidet. Ayan. So, which is perfect kasi dun sa ibang mga model unit na pinunta natin sa ibang mga project, wala sila. Ikaw pa magpapakabe, pero dito, kompleto na. Kagaya po nung mga bawat model unit, meron na rin pong glass enclosure na turnover. Yung height floor to ceiling, 8 feet din. Tapos, enough space for a Filipino homes. Yung mga toilet and bathroom natin dito. Floor to ceiling na po yung tiles. Sa shower area with rain shower, may napansin po akong electrical outlet dito sa taas. Kaya pag nagpa-install po kayo ng water heater, meron na pong nakaabang. We have this 2-panel sliding glass window na meron po siyang, tingnan natin. Ayan. So wala siyang screen, pero this will serve as an air vents. Okay. So, nakita po natin yung toilet and bathroom number 2. And now, let's proceed dun sa mga bedrooms natin. Dito muna po tayo sa ating left side. So, we have the bedroom number 1 and this will be the bedroom number 2. So, ito pong bedroom number 2 po natin with a wood panel door. Tapos, we have this peeping hole here. At yung mga door jamb po natin, steel door jamb po siya. Nandito po yung switch ng kwarto na ito. Pagkatapos, may napansin ako dito. Ito pong wall design na yan with the wood texture which is beside this TV console. Meron pong electrical outlet po dito at saka outlet for a cable just in case that you install your TV here. May mga shelves tayo dyan. So, perfect po siya. At makikita po natin yung bed na ginamit. This is a single size bed. And kung halimbawa meron kang kasama sa room, pwede rin pong i-extend to or gumamit po ng double size bed. Then you still have this built-in cabinet. Kagaya po ng mga nabanggit po natin, kapag kumuha po kayo dito sa any Herencia de Julita project or sa Madonna Residences, marami na po mga features na ina-offer. Kagaya po ng built-in cabinet, glass enclosure. Anyway, you also have this 2-panel sliding glass window
with screen. Napansin ko rin po yung electrical outlet beside our bed. At kung makikita nyo po dito, gumamit po sila ng window size aircon. So, ibig sabihin po, sa area na ito, meron na siyang nakaabang. Kapag na-turn over po ito, ideal po yung mga window type aircon. So, just in case you have this specific size, kailangan nyo lang po siyang sabihin sa ating developer para may adjust po nila dyan. Okay, so nakita na po natin yung bedroom number 2 and now let's proceed sa bedroom number 3 which is katabi lamang po ng ating bedroom number 2. So dito sa bedroom number 3, may difference po siya when it comes sa layout. Una po yung ating bed na ginamit dito, this is a single size bed. And kagaya po ng ating bedroom number 2, pwede pa hanggang double size bed. And also, we have this TV console area. May mga shelves dito. We have this electrical outlet and this shelf for a TV and this wall design. So, kahoy po siya. Dito rin po nakalagay yung main switch ng bedroom number 3. At dito naman po, parang mas malaki yung kanyang built-in cabinet. Pakita lang natin. Kumpara doon sa bedroom number 2. So, marami po siyang storage. And check naman po natin itong kabila. And this is where you hang your clothes. Check natin yung other. Ayan. So, meron pang space dito. And mapapansin din po natin na meron tayong 2-panel sliding glass window dito with screen and another electrical outlet in this area. Yung height floor to ceiling, mga nasa 8 feet. Dito po, mga nasa around 6 feet po yung height. Left side ko, pagkatapos, medyo pa-slant po siya. And then, dito na po yung pinakamataas na sa 8 feet po. At kagaya po nung bedroom number 2 natin, for each bedroom, meron po siyang abang for a window type aircon. So, proceed naman tayo dito sa final bedroom natin, which is the master's bedroom. At kagaya po ng mga bawat kwarto po dito, gumamit po sila ng wood panel door with a peeping hole here. Yung ating switch ng master's bedroom, nandito po siya sa right side ko. Ayan, ito po. At pag-proceed po natin dito sa master's bedroom, dito po makikita po natin na gumamit sila dito ng queen size bed. At bawat gilid niya, mayroon pang enough space. So dito po, may space pa kayo dito. Pwede nyo pong isagad yung bed natin. Tapos, meron ka pang mga nasa 1 meter just in case na isasagad mo yung bed natin dito. You have 1 meter space dito sa area na to. At meron tayong electrical outlet. At of course, meron tayong mga built-in cabinet po siya dito. Floor to ceiling na po siya. And dito naman po yung TV console. Meron pong naka-install na fluted panel at shelves. And then meron na rin po tayong nakaabang na for a split type aircon. So dito po siya. Meron pong outlet po doon. So kapag bibili ho kayo ng aircon po ninyo, naka-ready na po dyan. Meron po tayong electrical outlet dito. Pag meron kayong TV, just in case na i-set up nyo po inyong TV console. Tapos, meron po tayong 2-panel sliding glass window with a screen and another 2-panel sliding glass window here. Since this is the master's bedroom, this is the only bedroom na meron pong ensuite, toilet, and bath. At dito po siya sa area na ito. May pagka-cozy yung kanila pong ensuite, toilet, and bath. Merong electrical outlet here. At ito pong massive mirror. Tapos, below the massive mirror po natin, meron tayong ilaw po dito. Meron po naka-install din na wall mount lavatory. Tapos, ito pong ating platform. Meron po siyang mga cabinet dito. And this is the water closet. We have these shelves. Pwede nyo pong lagayan ng towel, toiletries. Meron na rin po siyang accent lights. Talagang ano po para kang nasa hotel. And of course, meron tayong glass enclosure dito sa ating shower area. Floor to ceiling na po yung tiles with a wall niche. And may rain shower, faucet, at electrical outlet just in case that you want to install a water heater. Ayan, nandito na rin po yung mga windows natin. So, 2-panel sliding glass window. Magkabila po yan, which serves as an air vent. So, nakita na po natin ang details ng interior space of the Melcon model unit. And now, let's go back dito sa labas at pag-usapan naman po natin yung ibang details na in-offer ng Madonna Residences. Tara po!
At nakita na po natin ang bawat details ng Melcon model unit magmula doon sa exterior at interior details. If meron po kung mga details na hindi nabanggit sa videos na ito, please don't hesitate to comment on our comment section or you may contact us sa aming Facebook page. We will also provide our contact numbers, our Viber, WhatsApp, and email address. Pagdating naman po sa amenities ng Madonna Residences, meron po tayong resort type na amenities. We have this function hall, we have this swimming pool, children's playground, at basketball court. Pagdating naman po sa location, alam naman po natin na kapag bibili po tayo ng real estate property, we should also consider the location sapagkat investment din natin ito. So, malapit po tayo sa MacArthur Highway, estimated 500 meters yung distance natin sa Jumbo General, which is a supermarket. Sa harap po, meron pong McDonald's, we have this KFC, Jollibee, so BDO or any banks. So, strategic yung kanyang location na pwede nyo pong makita once we visited this area. At maraming salamat po sa inyong pong pagsubaybay. Once again, kung hindi ka pa nakasubscribe, please don't forget to hit that subscribe button at click nyo ang notification bell para ma-update po kayo sa mga videos na aming i-upload. So once again, thank you and God bless.